O hindi to bibingkang malagkit ha, at hindi rin to ube sa latik. Ngayong araw, ibahin naman natin ang pagluluto ng ating paboritong sapin-sapin. Gawin naman nating sapin-sapin de latik. Para naman iba para sa panlasa ng ating mga customer. At I'm sure na magugustuhan nila at kita nyo naman ang kapal ng latek sa ibabaw. Isang masarap na kakanin, nagawa natin ng panibagong version at gusto ko na pagkakitaan nyo. Madaling sundan lang to at simple lang din na mga kailangan nating sangkap kaya madali ninyong matututunan. Kaya naman wag na natin patagalin, alam ko excited na kayo. Tara, umpisa na po natin. Bali dito is kailangan natin ng 4 na sangkap sa ating gagawin na sapin-sapin. Unahin natin ang 1 1/4 cup na giniling na malagkit na bigas. So gagamit tayo nito para hindi siya ganon ka-sticky at matanggal naman natin ng maayos dun sa molder na ating paglulutuan. Next natin, meron tayo dito nga 2 3/4 cups ng glutinous rice flour. Ito naman ay giniling na malagkit na bigas. Itong mga ginagamit ko na to ay madali lang tong hanapin sa mga palengke, grocery store, mag-check lang po kayo. Meron din online. Then meron tayong 1 1/2 cups ng wash sugar o sigundang asukal. Pwede rin po ang white sugar. Wag lang po yung dark sugar para hindi naman pangit yung kulay. Then mix lang po natin ng maigi. So, alam naman natin, usually, ang ginagamit sa sapin-sapin is pure na glutinous rice flour. Pero dito, nag-add tayo ng rice flour o giniling na bigas para ma-firm siya dun sa molder natin na paglulutuan, hindi tayo mahirapan mag-unmold. Then, dito, meron tayong coconut milk. So, pinaghalo yung pangalawang piga at unang piga para mas malasa. So, ang sukat nito ay 4 cups. Para po yung inyong sapin-sapin ay malinamnam. So, wag lang puro pangalawang piga. Pwede rin kayong gumamit ng inkan kapag dito nyo ilalagay sa ating mixture na to. Once na mahalo nating maigi, wala nang buo-buo, set aside muna natin to dahil kukunin natin yung molder na ating gagamitin. So, dito po meron tayong size 8 na molder. Ayan. So, kung meron kayong oil or meron kayong coconut oil, ito po, langis to ng latik. So, nagtatabi talaga ako dahil kadalasan kami nagluluto ng kakanin, kaya marami talagang langis ng latik ang nakukuha. So, ibabrush natin yan dito sa ating molder para po matanggal natin ng maayos. Papakita ko sa inyo na kayang tanggalin kahit na hindi kayo maglagay dyan ng mga kahit anong tawag dito parchment paper, pahiran nyo lamang po ng oil. O kaya mas mainam kung meron nga kayong langis ng niyog, ganon. Pagkatapos natin yan mapunasan, set aside muna natin yan. Then, yung ating ginawa kanina ay hahatiin natin yon sa 3. So, unahin natin dito, meron tayong isang lagayan kung saan magtatakal tayo. So, pwede kayong gumamit ng mga sukatan gaya ng ganitong hawak ko, ayan. Measuring cups. So, kailangan yan kapag nagluluto kayo para tama lahat ang sukat. So, hatiin natin yan sa 3. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong mas maraming kulay. Nasa inyo yan. So, bali dito is maglalagay lang ako mga wala pang 2 cups to kasi hindi ko naman pinuno yung aking sukatan. Ayan. So, unahin ko maglalagay ako rito ng ube flavor. So, pwede kayong gumamit ng any brand na ube extract. So, maglagay lang kayo ng katamtaman lang na tingin ninyo, sakto lang po yung timpla na nais ninyo. So, pag nailagay nyo na yung ube flavor na nais ninyo, ayan, ilalagay na natin to sa ating molder na pinahira natin kanina ng langis ng niyog. At dapat, pag maglalagay kayo dito, meron na kayong pinakulo na tubig sa inyong steamer kasi diretso na po natin to i-steam para hindi na siya dyan matenga at pag kasi pinatagal mo pa yan, tatayang-tang, bababa yung glutinous rice na nilagay natin. So, may tendency na sobrang tigas nung nasa ilalim, malambot yung ibabaw. Then, once na kumukulo na, ilalagay po natin yan sa ating steamer. Then, mas mainam gumamit kayo ng, tawag dito, timer. So, 6 minutes yung ating timer para dyan. So, meron tayong natira dito, no? Ito yung
Kanina hinati ko na sa dalawa. So, bali itong isa ay lalagyan ko ng strawberry. Then, pwede naman kayong gumamit din ng langka. Kung meron kayong mga ganon, pwede yon. Langka, pwede rin naman na buko pandan. So, kung anong flavor na gusto nyo, kayo naman ang masusunod eh. So, dito, naglagay ako strawberry para mabango. Ganyan. So, dadagdagan ko pa para matingkad-tingkad yung kanyang kulay. Bali, ang mga nilalagay ko lang is mga nasa 1 tablespoon lang bawat timpla para pantay din po. Yan. Then, dito naman sa isa, gagawin ko lang siyang white. So, maglalagay lang ako rito ng vanilla. So, sa vanilla, konti lang, kahit mga 1 teaspoon lang kasi yung aroma nito, matapang na eh. Then, ang gagawin natin dyan, set aside muna natin. So, once na okay na yung ating niluluto, ayan, na-steam natin na ube. So, ito yung first layer natin. Ipapatong na natin dyan yung pangalawa. So, nasa inyo naman kung anong gusto nyong kulay yung mauna eh. Gusto nyo, may color green, yung buko pandan, ganon. So, iti-timer natin yan ng at least 10 minutes. After 10 minutes, yan, may kita ninyo, ipapatong naman natin yung panghuli, yung puti. So, habang nagpapatong tayo ng nagpapatong, tataas ng tataas yung minuto ng ating pagluluto. So, dito, magiging 15 minutes naman yung pag-steam natin. Kasi, kumakapal siya ng kumakapal. So, nasa ilalim kasi yung init. Then, yan. I-check nyo rin pong maigay. Gumamit kayo ng toothpick. Yan. Kapag tingin nyo parang meron pang dumidikit-dikit. So, ibig sabihin yan, hindi pa yan luto. So, dagdagan nyo pa ng ilang minuto. Bali dito is umabot siya ng 15 minutes para dyan sa panghuling layer na yan. Then, after 15 minutes na yan, so, pwede na natin tong hanguin at palamigin muna natin yan dahil tayo ay magluluto ng ating latek o yung minatamis na latek sa ibabaw. So, again, uulitin ko. Bali, pumapatak po to ng 31 minutes yung pagluluto natin kasi yung una 6 minutes, then second layer 10, sunod ay 15. So, kailangan katamtaman lang din po ang apoy. Ngayon, dito naman tayo sa pagluluto ng ating minatamis na latek. Kailangan natin is 1 cup ng washed sugar. Ilagay sa isang pan. Then, ayan, sasalansan lang natin or ilalatag lang natin ng maayos para mabilis siyang mag-caramelize. So, katamtaman lamang din po ang apoy para maiwasan na masunog at wag nang hahaluin. So, matutunaw po yan ng dahan-dahan. Then, habang nakasalang yan, ito nakaready na yung ating 500 ml o 2 cups ng coconut cream. Ito po yung unang piga ng niyog. So, mas mainam na fresh na coconut cream yung inyong gagamitin. Nagbuo siya ng ganyan kasi nilagay ko sa chiller. So, huwag kayong gagamit ng nasa inkan kasi mahirapan kayong ma-achieve yung nakita nyo yung ganun kakapal na latek kanina. So, kapag natutunaw na, huwag nyo na pong hahaluin ng spatula or anything na panghalo. Ganyan lang po. Ikot-ikutin nyo lang po sa inyong pan para magpantay yung pag-caramelize ng sugar. So, ang kagandahan lang po talaga na kapag magluluto kayo ng ganito is gumamit kayo ng non-stick pan. Gaya na itong ginagamit ko. Kasi, naiwasan yung pagdikit sa ating panong, ating sugar. So, papantayin lang natin yan hanggang sa matunaw lahat yung sugar natin bago natin ilalagay or ibubuhos yung ating coconut cream. Kapag okay na, nakita nyo yung tunaw na, ito ilalagay na natin yung unang piga ng niyog. Then, yung apoy, katamtaman lang po, wag pong malakas para maiwasan na masunog. So, dito nag-timer ako para makuha ninyo ng tama. Again, mga manay, itong latex sa ibabaw ng ating sapin-sapin na ituturo ko sa inyo, hindi po ito tumitigas. Or hindi to parang nagiging candy kapag nagbabahaw yung inyong kakanin. So, smooth siya, malambot, kaya hindi rin siya ganon katamis, hindi siya nakakaumay. So, pagkalagay ng ating unang piga, hahaluin po natin yan para maging pantay at dahan-dahan niyang ma-absorb o maghalo yung dalawang sangkap na ating nilagay. So, katamtaman din po ang apoy. At dito magta-timer tayo para makuha natin kung ilang minuto ba niluto tong ating minatamis na latik. Kapag nahalo nyo na, gawin niyo is hayaan nyo ng mga 30 seconds, then halo ulit. So, ganun. After 30 seconds, saka nyo ulit hahaluin. So, ginagawa natin yun para matunaw po dahan-dahan yung
sugar na nanigas kanina kasi naglagay tayo ng gata. Normal po na magbubuo yun dahil malamig yung ating gata. Then, halo ulit. So, dito, wag nyo na rin pong iiwanan. Hindi to kailangan iwanan kasi unang-una kapag iniwanan nyo to, may tendency na masunog. So, kapag nasunog yan, wala, magiging mapait po yung inyong minatamis na latik. Kaya kapag nagluluto na kayo nito, bantayan pong maigi. Kailangan nakaantabay kayo. So, halo lang ng halo, every 30 seconds, pahinga. Then, mix ulit. So, kailangan i-check ng maigi. So, mapapansin nyo naman po yan, habang hinahalo nyo yan ng tumatagal, siya po ay bumibigat yung paghalo niya at lumalaki yung bubbles niya, yun, yung mga bula. Tapos, lumalapot po yan. So, kailangan continuous po ang pag-check, hindi kailangan tong bitawan or iwanan para maiwasan na masunog. Then, habang hinahalo nyo po yan at tumatagal sa pagluluto, mapapansin nyo yan ay naglalangis. Lumalabas na po yung langis ng gata natin. Then, mas lalo na siyang nagbubuo-buo at yung kanyang bula lumalaki. Yan o, nakikita nyo. Kasi marami pa rin po ang hindi nakukuha ang tama, pero yung iba, na-achieve kagad. Unang try pa lang. Itong recipe na to mga manay, ako na magsasabi sa inyo, 100% sure na sure to. Pag nagawa nyo to, pwede nyo na talagang panghanap buhay. So, dito nga kung mapapansin nyo, ilang minuto na is mas lalo na siyang lumalapot. At, ang tawag dito, naglalangis na siya. So, lumalabas na lalo yung kanyang langis ng ating gata. So, kailangan continuous lalo ang paghalo. Habang ito ay lumalapot at bumibigat sa paghalo, the more na kailangan natin siyang haluin kasi masusunog yung ilalim. So, kailangan pantay po ang pagkakaluto ng ating latik para maiwasan na may sunog. Kasi kapag nasunog po yung ilalim niyan, pag hinalo nyo, wala, mapait po ang lasa niyan. So, tinuturo ko sa inyo to para po hindi kayo magkamali. So, kailangan nyo makuha yung ganitong technique. Bali dito, mapapansin nyo, ayan na. So, pag mga ganito na is malapit na tong maluto. Pag mga ganito na mga manay, pwede nyo nang hanguin kung gusto nyong i-bake ha. Pag i-bake nyo yung kakanin nyo, yan pwede kasi lulutuin nyo pa ulit sa oven. Pero kapag no bake, yung katulad na sa sapin-sapin natin na steam, so kailangan pa to ng mga ilang minuto. Bali dito is nag-timer po ako ng 12 minutes mula dun sa paglagay ko ng coconut cream. Dun ako nag-timer ha. So ang timer po pagkalagay nyo ng coconut cream, saka kayo mag-count ng 12 minutes. Then, kailangan katamtaman ng apoy. Kasi yung iba, gusto nila, pag nakuha yung recipe, makukuha kagad lang ng tama. Hindi nila pinanood kung paano niluto. Kaya sila nagkakamali. So, eto, kapag ganito na, nakikita nyo, ayan, okay na to. So, dito ko papakita sa inyo paano makuha ng tama na alam nyo na kung okay na ba yung pagkakaluto ng inyong latik. So, kukuha ko ng konti kasi okay na to. Patay na yung kala natin, nakapatay na po yung apoy. Meron akong tubig sa isang mangkok, ayan. Then, kumuha lang ako ng konti. Kapag yan ay hindi pa luto, hahalo yan sa tubig at yan po ay magwawatak. Pero kung mapapansin nyo, di ba, buo siya. Kahit baligtarin ko pa yan, babaligtarin ko yan ha. Pero hindi po yan parang candy. Pag kinagat mo yan, napaka-smooth, para kang kumakain talaga ng minatamis na latik. Hindi siya titigas. So, kapag ganyan na po, meaning, tama na yung pagkakaluto ninyo sa latik para hindi na po kayo magkamali. Kasi yung iba, gusto nila pag nakuha na yung recipe, makukuha na kagad nila. Yung technique po ng pagluluto ang kailangan natin matutunan para hindi tayo magkamali. More on, lahat ng mga nagkakamali, ganun eh. Tinignan lang yung recipe, then go. Banat na kagad, di na pinanood. So, dahil okay na yan, eto na, balik na tayo dun sa ating pinalamig na sapin-sapin. So, ito tatanggalin natin ha, sa harapan ninyo. Tatanggalin natin ng walang skip yan. So, gamit kayo ng isang spatula or pwede nyo lagyan niya ng konting oil o langis ng niyog yung gilid para mas mabilis nyong maipasok yung spatula na yan. Tapos, ganyan, isiwang-siwang nyo lang. Parang sinusungkit ninyo paikot para lumuwag. Ganyan. So, dahan-dahan po, huwag nyo pong tatanggalin ng mainit pa. Kasi kapag tinanggal nyo ng mainit yan, may tendency po na mag-deform yan. So, magbiyak kasi mainit pa. So, ito, dahan-dahan natin ililipat at kita nyo naman, ayan, natanggal siya ng maayos dun sa ating pan. Then, pakinisin nyo lang yung palibot.
At eto na, natanggal natin ang buo. Then next natin, ilagay na natin yung naluto natin na minatamis na latex sa ibabaw. Ganyan lang po. So yung niluto natin na yon is good for size 12 na bilao. Itong bilao na ginamit ko is size 12. Size 8 yung pan na ginamit natin, pero hindi tayo pwede gumamit ng size 8 din na bilao. Dahil kapag tinatanggal na po natin yung sapin-sapin sa ating molder, mag-expand yan. So kailangan na bilaong gamitin is size 12. Then, pag nailagay nyo po yung inyong latex, ang kagandahan dito, kahit itenga mo to, may ginagawa ka pang iba, hindi po yan titigas. So, hindi mo kailangan magmadali. Then, once na mailagay na natin yan sa ating sapin-sapin, gumamit lang po kayo ng spatula or kung anong pwede nyong panghiwa. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong slice. So, yan. Nakikita nyo naman, gamit ko is, tawag dito yung pang scraper ko ng cake. Ginagamit ko to doon. So, pwede nyong ipangkat yan. Then, ayan. Okay na, tapos na kagad. Meron na kayong sapin-sapin dilatek. So, iba-iba po tayo ng timpla. Pero, ma-assure ko sa inyo mga manay, na itong recipe na to is pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. So, sinishare ko sa inyo to, lalo na sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang. At para maiba naman po yung paninda natin. Kasi, minsan, di ba, yung mga customer natin is naghahanap ng bago. Then, kita nyo naman, no, napaka-smooth ang kapal nung latek natin sa ibabaw. At yung timpla neto, hindi siya nakakaumay. Kasi, saktong-sakto lang yung tamis at yung timpla ng ating sapin-sapin. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskating nanay. Sana po ay nakapagbigay na naman ako ng dagdag idea para sa inyo. At sana po ay matry nyo tong ating recipe at pwede nyong pagkakitaan. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!